So, nagbabalik tayo para sa Duterte, para sa Pilipinas. So, panoorin natin yung sinasabi ng dating DND Secretary, no? So, about dito sa impeachment na ginagawa sa HOR, no? So, panoorin natin. Inihayag ni former Defense Secretary Norberto Gonzales na natatakot ang ilang congressman na manalo bilang Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Kaya umano minamadali ang impeachment laban dito. Si Almar Porzuelo magbabalita. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang impeachment na isinusulong ng Kongreso laban kay Vice President Sara Duterte. May ilang netizens na nagagalit at nagtatanong kung bakit inuuna ang pagpapatalsik sa ikalawang Pangulo, gayong nahaharap ang bansa sa iba't ibang issue. Mayroon ding natatawa at hindi naniniwala sa mga ginagawa ng House Committee on Justice. Ayon kay dating DND Chief Norberto Gonzales, kaya binabatikos ng ilang mamamayan ang mga congressman ay dahil nagdududa ang mga ito sa mga paratang laban sa Vice Presidente. Hindi ko babagitin ang pangalan ha. Pero yung mga nagdadala ng accusations, kaduda-duda eh. Duda ang mga pinanggagalingan ng impormasyon. Kaya halatang-halata naman natin na set up lang yan. Ayon pa kay Gonzales, malinaw umano na nais patalsikin ang Vice Presidente dahil sa takot na manalo ito sa susunod na halalan, lalo na't nagpahayag na si VP Sara na tatakbo siya sa 2028 elections. Sa totohanan talaga namang partisan politics yan, action na yan. Gusto lang nilang mawala si Vice President Sara kasi takot sila na sa pagdating ng eleksyon, talo sila lahat. Kaya hanggat maaari gusto nilang mawala sa eksena. Gate pa ng opisyal, halatang-halata na minamadali ang impeachment sa Kamara, lalo pat malapit ng election season sa 2027. So, totoo naman talaga. So, para sa akin, kung ako tatanungin mo, wala naman talagang duda na talagang pamumulitika lang yan. Kasi ang intention talaga kung bakit nila ginagawa yan dahil gusto nilang manatili after 2028. At itong mga congressman na to, kung ano yung ginagawa nila sa panahon ng administrasyon ni BBM, gusto nila after 2028, ganun pa rin yung mangyayari. Ganun pa rin yung gagawin nila. Kung nakakatanggap sila ng kung ano-ano, di ba? So, gusto nila ganun pa rin yun. So, panulit pa natin. Takal natin iba. Kaya nagmamadali din. Nagmamadali din palagay ko ang ilang elemento ng Kongreso. Kasi alam naman nilang sabit sila lahat dyan eh. No? Kaya hanggat maaari, ayaw nilang magkaroon ng gobyerno na uungkatin itong mga nangyayari at yung nakikita ng taong bayan sa kasalukuyan. Ayaw nilang mangyari yan. Kaya hanggat maaari, kaya nga mainit yung impeachment. Totoo yun. So, isa talaga sa pinaka-ano nila na pagdating talaga sa eleksyon, ilalampaso talaga sila. So, kapag nanalo si VP Sara, meron talaga silang kalalagyan. Hindi lang yung HOR na yan, kundi hanggang sa administrasyon pa, hanggang sa admin pa. Mananagot talaga dahil sa dami ng kapalpakan pinagagawa nila. Kasama na dyan yung flood control na anomalya, na sa dami ba naman ng namatay dahil sa pagbaha, hindi mo sila kayang, hayaan mo lang sila na hindi managot. Diba? Bilang Pilipino, hindi pa pwede yun. Diba? Kasi kung paulit-ulit lang nating hayaan yung mga nangyari o yung gumagawa ng kabaluktutan sa bansa natin, walang magiging lesson o walang magiging walang daladalang lesson sa mga susunod na magiging gobyerno. So dapat, di ba, kapag nakaalis na sila o nawala sila sa pwesto, kailangan nilang panagutan yung mga pinagagawa nila. Ganun lang kasimple yun. So panoorin pa natin. At yung nakikita ng taong bayan sa kasalukuyan. Ayaw nilang mangyari yan. Kaya hanggat maaari, kaya nga mainit yung impeachment. Narito naman ang mensahe ni Gonzales sa mga mambabatas. Halata na ang kanilang maniobra. Kaya siguro, kung talagang gusto nilang medyo lumambot ang puso ng mga kababayan natin tungkol sa mga kasalanan ginawa nila, magtrabaho sila ng tama. Alam mo, nasa krisis ang bayan eh. So, di ba? Totoo naman yun. Dapat talaga silang managot. Kaya kung, if ever na manalo si VP Sara, di ba? Sinabi naman niya na kung yung ginagawa nila sa akin personal, pwede yung patawarin. Yun. Pero kapag yung mga pinagagawa nila tungkol na sa bansa, yun yung hindi niya mapapatawad. So, yun talaga ang kinakatakutan nila kung bakit hanggang nagmamadali silang i-impeach si VP Sara. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Hindi lang naman ang mga HOR, hanggang sa pinakamataas yan. Di ba? Dahil ang isa sa talagang sa pangunahing may kagagawan yan, kundi yung admin talaga. Walang iba yan. Hindi yan kikilos yung mga HOR na yan nang walang bas-bas ng kumbaga kung walang utos. Kasi takot nga sila na manalo si VP Sara. Kasi nga, meron talaga silang kalalagyan. Matik yun.